Magandang araw mga bata! Ating paganahin ang ating imahinasyon at tayo'y mamangha sa mga kakaibang kaalaman. Tara! Samahan niyo ako sa isang kahariang punong-puno ng kaalaman at paglalakbay. Handa na ba kayo mga bata? Makinig at matuto kayo sa babasahin nating kwento. Ako ang inyong tagapagsalaysay, Teacher Sharon, na nagsasabing maglakbay tayo sa pagbabasa. May itatanong ako mga bata, may pambihira o kakaiba ba kayong mga gamit? Meron din ako niyan. Nakikita niyo ba to? Kakaiba ito sapagkat lahat ng gamit ay maaaring ilagay dito. Kaya pambihira ang aking sombrero. Kayo, may sombrero din ba kayong mahiwaga? Tiyak, sabik na kayong mapanood ito. Makinig ng mabuti dahil masasagot natin ang tanong na ano kaya ang nahanap ni Mia sa loob ng baul? Mga bata, handa na ba kayong makinig? Ngayon, ating bigyan tuon ang mga salitang magagamit sa kwento. Una, alkansya. Ano kaya ang alkansya? Halimbawa, may naipon na akong pera sa aking alkansya. Ang alkansya ay bagay na maaari nating paglagyan ng ating iniimpok na pera. Pangalawang salita, panaderya. Halimbawa, bumili ng tinapay si nanay sa panaderya. Ang panaderya ay lugar kung saan ginagawa at binibenta ang mga tinapay. Pangatlong salita, kandelabra. Halimbawa, nilagay ni Pedro ang sinindihang kandila sa kandelabra. Ang kandelabra ay isang lagayan ng kandila. Ulitin nga natin ang mga salita mga bata. Alkansya, panaderya, kandelabra. Maririnig natin ang mga salitang iyan sa ating kwento. Ngayon naman, ulitin ninyong mga salita pagkatapos kong bigkasin. Doktora, bumbero, prutas, aquarium, at saranggola. Ulitin nga natin mga bata. Doktora, bumbero, prutas, aquarium, at saranggola. Ngayon, alam kong handa-handa na kayo. Simulan na natin ang pagkukwento. Ito ay pinamagatang ang pambihirang sombrero. Kwento at guhit ni Jose Miguel Tejido. Mahilig mangolekta ng kakaibang gamit si Mia. Isang araw, nagharungkad si Mia sa lumang baul ng kanyang lola. Laking tuwa niya nang makatagpo siya ng sombrero. Kakaiba ang itsura nito. Tama ba ang inyong hula mga bata sa ating tanong bago magsimula ang ating pagkukwento? Magaling! Baul ang nahanap ni Mia. Humarap si Mia sa salamin para sukatin ang sombrero. Sinubukan niyang isuot ito sa iba't ibang paraan. Ngunit, naisip niya, bakit parang may kulang? Lumabas sa kanilang bahay si Mia at nagtungo sa tindahan sa tapat. Magandang umaga, Manang Sol!
Bati ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia. Pero mas maganda kung lalagyan pa natin ng alkansya. Sagot ng tindera. Nagulat si Mia sa handog sa kanya. Salamat po, Manang Sol, sabi ni Mia. Saan kaya ang susunod na pupuntahan ni Mia? Alamin natin. Sunod na pinuntahan ni Mia ang panaderia. Mang Rico! Tawag ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia. Pero mas maganda kung papalamutian natin ito ng kandelabra. Sagot ng panadero. Salamat po, Mang Rico, sabi ni Mia. Ano naman kaya ang nilagay ng doktora sa ulo ni Mia? Nagdaan si Mia sa klinika. Doktora Dulce, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia, pero mas maganda kung papatungan natin ng mga prutas. Sagot ng doktora. Salamat po, Doktora Dulce, sabi ni Mia. Naglakad pa si Mia at nakarating sa estasyon ng bumbero. Mang Ador, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia, pero mas maganda kung dadagdagan natin ng aquarium. Sagot ng bumbero. Salamat po, Mang Ador, sabi ni Mia. Pagtawid niya sa kalsada, nakasalubong ni Mia ang pulis. Mia, kakaibang sombrero yan ah. Bati ni Mang Kalor. Pero mas maganda kung sasabitan pa natin ng hawla. Salamat po, Mang Kalor, sabi ni Mia. Nako, marami ng laman ang ulo ni Mia. Ano pa kayang ilalagay? Umabot si Mia sa hardin ng plaza. Mang Lito, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, pero mas maganda kung kakabitan pa natin ng mga bulaklak. Sagot ng hardinero. Salamat po, Mang Lito, sabi ni Mia. Pagdating sa palaruan, napakarami ng palamuting sombrero ni Mia. Mia, itong saranggola na lang yata ang kulang dyan, sabi ng kanyang kalaro. Sandali lang, Toto, sigaw ni Mia. Ngunit, naitali na ni Toto ang kanyang saranggola. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kumapit si Mia sa kanyang sombrero at natangay siya paitaas. Naku! Nakarating si Mia sa mga ulap. Biglang lumobo ang kanyang sombrero at naging isang napakalaking parachute. Nang tumapat ito sa araw, nakita ng lahat ang angking ganda ng sombrero. Pambihira nga talaga ang sombrero. Pinakinggan niyo bang mabuti ang kwento, mga bata? Ating aalamin ito sa isang tanong, isang sagot portion. Unang tanong, saan nahanap ni Mia ang kanyang pambihirang sombrero? Tama! Nahanap niya ito sa isang baul. Pangalawang tanong, ilang gamit ang nailagay sa sombrero ni Mia? Magbilang na tayo. Alkansya, kandelabra, prutas, aquarium, hawla, bulaklak, at saranggola. Ilan lahat, mga bata? Tama! 7
ito. Magaling! Maayos ang inyong pakikinig. Pangatlong tanong. Bakit tinawag na pambihira ang sombrero ni Mia? Tama! 7 iba't ibang bagay ang nasa sombrero ni Mia. Pambihira ang sombrero dahil nakaya nitong ikarga lahat ng nabanggit na bagay. Parehas bang naisip ninyong sagot? Pambihira nga talaga ang inyong pakikinig. Mahusay! Pang-apat na tanong. Ano kaya ang naramdaman ni Mia noong ito ay inilipad sa ulap? Siguro, natakot siya dahil nasa itaas na siya. Siguro rin, natuwa siya dahil bigla siyang nakalipad. May naisip pa ba kayong ibang naramdaman ni Mia? Ano man ang sagot ninyo, tama pa rin iyan. Bigyan ang sarili ng tapik sa balikat at sabihin, mahusay ako. Mga bata, inyong napakinggan ang ating kwento ngayong araw. Maaari ninyong balikan ito sa pamamagitan ng ating video. Pwede ninyong sabayan para masanay kayo sa pagbabasa. Lalong-lalo na sa mga salitang hindi nyo pa nababasa. Maliwanag ba mga bata? Nag-enjoy ba kayo sa ating kwento mga bata? Tiyak, natuto din kayo. Binabati ko kayo at sana'y samahan niyo akong muli sa susunod pa nating paglalakbay. Muli, ako si Teacher Sharon na nagsasabing ang pagbabasa ang ating pasaporte sa walang hanggang paglalakbay. Hanggang sa muli, paalam!